Sinuspindi na ang passenger vessels na may-ari o ng may-ari ng lumubog na MV Trisha Kirsten 3 sa Basilan. Patuloy naman ang paghahanap sa iba pang sakay nito. Para sa detalye magbabalita si Mon Gualvez live mula sa Basilan. Mon, ilan pa ba ang nawawala? Cheryl, 10 pa rin ang nawawalang sakay ng lumubog na MV Trisha Kirsten 3 dito nga sa Basilan, kabilang dyan ang kapitan na ayon nga sa PCG, karaniwang pinakahuling umaalis to kasi sa nadisgrasyang barko. Sa ngayon, surface level pa rin ang ginagawang paghahanap. Pero bukas, nakatakda ng dumating yung mga technical divers ng PCG, maging yung remote operated vehicle o ROV na may kakayahang sumisid. Lalo't mahigit 200 talampakan din kasi ang pinangangambaang lalim nung pinaglubugan ng RoRo vessel na MV Trisha Kirsten 3. Kasabay nito, sinuspindi na nga ng Department of Transportation ang lahat ng passenger vessels ng Allison Shipping Lines na nagmamay-ari sa lumubog na barko. May 15 araw naman ng Marina para magsagawa ng maritime safety audit sa lahat ng vessels at mga tripulante nito. Napag-alaman din kasi na nasangkot na rin sa iba pang maritime incidents ang naturang shipping line mula pa noong 2019. Patuloy namang minomonitor sa ICU sa Isabela City, Basilan, ang isang 68 taong gulang na babae na pasahero ng lumubog na barko. Kasama sa 18 nasawi ang isang anak niya habang patuloy pang nawawala ang kanyang apo na 2 taong gulang. Sa ngayon, kwento sa atin ng ilang nakaligtas, Cheryl, hindi naman sila marami sa barko. Pero kapansin-pansin daw na mabibigat yung dala ng mga sasakyang kasama nilang bumiyahe. Yan ay lalot nirule out na rather no, ng Philippine Coast Guard yung anggulong overloading. Bagamat hindi pa naman sila technically nag-uumpisa no, ng pinaka-focused investigation on the matter dahil sa ngayon, nakatutok daw muna sila sa search and rescue operations para mahanap yung 10 pang nawawala. Cheryl. Anong tulong ang maibibigay doon sa mga biktima? Bawat isang mga naka-survive or survivor nakaligtas nga dito sa naturang insidente ay nakatanggap ng nasa 20,000 pesos in cash no na galing sa local government ng Zamboanga City, meron din sa DSWD at meron din sa shipping line at kasabay din niya merong bigas at ilang pang mga relief goods habang mas mataas na halaga naman doon sa mga naulila. Ang pinaka-sinasabi rin naman ng mga survivors at yung mga naulila nga dito sa malagim na trahedya ay nabibigyan naman sila ng atensyon. Pero ang pinaka-concern lang nila ay sana raw hindi na maulit yung ganitong klaseng malagim na aksidente sa karagatan. Cheryl. Yung mga nabanggit mo na tulong ay mula sa pamahalaan. Yung owner nitong barkong ito? Meron din, Cheryl, no? Actually, out of the 20,000 pesos, kalahati noon ay manggagaling sa shipping line, no? So, yun yung mga natatanggap ngayon eventually ng mga survivors, Cheryl. Alright, maraming salamat for the update, Mon Gualvez.